Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This Lynn Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan nga guys, eto night duty nga po tayo. So eto, solo ko ang bus. So ayan, nakahabol tayo na makasakay ng bus. So pagka night duty ako guys, umaalis ako dito sa amin ng So yan nga guys, kapag panggabi ako, so 10 PM ang aking in. So dapat 10 PM nandun ako sa aking trabaho. So umaalis ako dito sa bahay ng 8:30 PM. So dapat 8:30 nandito na ako sa may abangan ng mga sasakyan, jeep or bus. So ngayon ay nakachamba tayo ng bus. Kaya ayan, nakasakay tayo dito, maluwag at walang ayan, ilan lang kaming sakay. So diretso na ito guys. So minsan may mga bus na hindi naman hanggang doon sa may sakayan ko ng LRT. So yun, mag-LRT tayo kung hindi diretso yung ating masasakyan. So ito 8:40 na nito guys. So ayan, medyo maaga pa kaya diretso na ako. So minsan kasi pag alanganin, hindi na ako diretso na nagbaba. So bumababa ako, nagte-train ako. So ayan ang isang buhay ng isang nanay. So alam nyo guys, ayan, I am 53 years old, pero ayan, nagna-night duty pa rin po tayo. So ito, night duty po tayo. So pangatlong gabi ko na, kaya ako medyo ngarag at malamlam ang aking mga mata. So syempre alam niyo naman kapag mga nanay, hindi naman niya matik pagka uwi ng bahay matutulog. So syempre galing tayo ng night duty. So yan, pagdating pa ng bahay, gagawa pa rin tayo ng mga gawaing bahay. So kanina medyo late na rin ako natulog, mga 2:30 PM ako natulog. So yan, nagising tayo ng mga 7 PM. So mahirap talaga kumita ng pera. So alam niyo kasi yan, mahirap kumita ng pera. So 26 years in service na ako. So may mga ibang nagtanong sa akin, nagtatanong bakit hindi ako nag-abroad. So yung alam naman ng iba na sumusubaybay sa aking channel na ang aking trabaho is working po ako sa hospital. So related po ito sa medical course. So I am a nursing attendant po for 26 years. So before nun dito, yan, 26 years na ako sa aking trabaho. Meron pa akong pinasukang mga private na 6 years ako doon sa private, and then nag-volunteer pa rin po ako. So may mga nagtatanong sa akin bakit hindi ako nag-abroad. Sa totoo lang po, yung mga kasama ko dati sa trabaho is nag-a-apply po sila sa mga early 90s. So yun, kasi graduate po ako ng 1990. So yun, midwifery po ang aking course. Gumraduate po tayo, registered midwife po tayo. So komadrona po, registered midwife po ako. So may mga nagtatanong nga kung ba't hindi nga po ako nag-abroad. So, kasi sabi nila maganda nga yung aking course. Kung sa abroad siguro, mas malaking aking kinita. At yun nga, hindi man din to kahit paano yung aking course nung mga early 90s. So, madaling makaalis nun. Mga kasabayan ko na nagsa-Saudi, Singapore, and then itong mga early 2000 naman po, mga nag-London naman. Sabay-sabay po yun, yung mga aking mga kasama sa work na yun, na taga ibang area naman po is nag-abroad naman sa London. Kahit po nung dalaga ako, may mga kasama po ako sa work na nag-a-apply noon, Saudi rin, naalala ko noon. Talagang minsan niyayaya nila ako, nagpupunta sila sa mga POEA, tapos mga agency sila pinupuntahan. Hindi po talaga ako, talagang siguro may tao talagang sadya na nakalaan na mag-abroad. So ako kasi kahit nakikita ko sila nag-a-apply noon, parang hindi ako naging interesado. Nung nag-aasawa naman po ako, ganun din, hindi rin po ako, parang hindi ako interesado.
At nung nandito ako sa present work ko, yung aking friend, isa nakapag-London siya. So umuwi siya dito sa Pilipinas. Tinatanong niya ako kung gusto ko kasi parang ida-direct hire niya ako kasi may employer siya doon. So magki-caregiver po. So sabi ko, parang hindi ko talaga kaya. So ang ano ko, baka talagang wala akong lakas ng loob na mag-abroad. Kaya nga po, saludo ako talaga sa mga OFW na yan, yung kanilang lakas ng loob talagang lalayo sila sa pamilya para yun nga ay saludo talaga ako sa mga OFW, yun na lalayo sa pamilya para makipagsapalaran abroad para kumita ng pera at matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. So ako kasi guys, talagang hindi talaga sumagi sa akin ang mag-abroad. So siguro talagang kasi dalaga pa naman din ako noon, may nag-aalok na sa akin, and then nung nag-aasawa ako, lalo akong hindi naging interesado. Kasi nga guys, lumaki ako na walang nanay. So 3 years old pa lang po ako, wala na akong nanay. Siguro yun yung isa sa dahilan na ayaw kong mawalay sa aking mga anak. At talagang kasi ang aking paglaki is mahirap yung walang nanay. Although na talagang maswerte ako kasi may nagpalaki po sa akin, may nagpalaki po sa aming magkakapatid, at talagang tinuring kami na parang tunay na mga anak po. So siguro yung isa sa mga factor kung ba't talaga hindi talaga pumasok sa isip ko ang mag-abroad, syempre mahirap dito talaga sa Pilipinas na talaga kumita ng pera. So kasi nga hindi malaki talaga ang sahod, kasi nga yun nga yung mga friend ko kinukwento nila ganun yung kita nila sa abroad. Syempre natutuwa ako sa kanila kasi malaki yung kanilang mga sinasahod talaga. So ang tanong niyan syempre kung may pagsisisi ba ako. At yun, sumasagi sa isip ko minsan lalo na pagka kapos ako financially, kung pumapasok sa isip ko na kung nag-abroad kaya ako, siguro mas maganda yung naibigay ko na buhay dun sa aking mga anak, at mas matutugunan ko talaga yung pangangailangan nila higit dun sa naibibigay ko pa sa kanila. So minsan talaga sumasagi sa isip ko na kung nag-abroad kaya ako ganoon, paano kaya ang paano kaya ang sitwasyon ng aking buhay. Pero sabi ko nga, hindi rin naman lahat ng nag-abroad may sinuswerte at yun na pinapalad. Minsan may mga kahit hindi pa natapos ang mga kontrata, isa umuwi. So may nakikita rin akong gano'n. So siguro yun din isang nagiging hadlang sa akin kung bakit hindi rin pumasok sa isip ko ang mag-abroad. So yung iba, minsan hindi sandali lang doon. So may kakilala ako na parang nagpasundo siya kasi nagpagawa siya ng paraan para siya ay makabalik dito sa Pilipinas. So kaya talagang saludo ako dun sa mga ating mga kapatid na OFW, kapwa Pilipino na talagang nasa nila talaga yung buong-buo yung kanilang loob na yun, mangibang bayan, mangibang bansa para sa matugunan ang pangangailangan ng pamilya. So kasi dito talaga sa Pilipinas makakaraos ka lang na hindi ko hinaan lahat yung iba kasi talaga may mga negosyo, maunlad ang buhay, pero kasi sa kagaya ko ng empleyado, makakaraos ka yan. So dito kasi guys, talagang makakaraos ka sa loan. Pagka-empleyado ka yun, mag-uutang ka sa mga SS, GSIS, kooperatiba. So yan, kabisado ko lahat yan guys. Dahil yan, pinagdaanan ko talaga guys, ang mga loan na yan, lalo na nung nag-college yung aking anak. So minsan talaga sumasagi rin sa isip ko yun na kung siguro nag-abroad ako, baka mas maganda yung naibigay ko na sa aking mga anak. Pero napaka-thankful ko rin po talaga. Kahit hindi po ako nakapag-abroad, meron po akong permanenteng trabaho dito sa Pilipinas. So sadya lang siguro talagang wala talaga akong lakas ng loob na lumabas ng bansang Pilipinas. Kaya nga po, saludo talaga ako sa inyong mga OFW, mabuhay kayo. So yun, ang akin na lang talagang ginagawa ngayon, talagang pinagpapasalamat ko kung anong meron ako, at saka pinagyayaman ko, pinalalago ko, at napaka-thankful ko po kung anong meron ako ngayon. Hindi
hindi ako, kumbaga, hindi naman ganun kaano talaga guys. Kumbaga, lalo na ngayon, talaga nag-aaral yung aking mga anak, yung aking kambal. So, kambal yun guys. Imagine niyo yun dalawa ang gastos nun. So, thankful ako kahit paano yung mga blessing na dumadating sa aking life. So, yung maging thankful po tayo. And then, yun kung working naman abroad, yung inyong pamilya, yung may kapamilya kayo na working abroad, pagpahalagahan niyo po yung kanilang kinikita kasi ang hirap ang hirap kumita dito sa Pilipinas, mas lalo na yun nasa ibang bansa kasi hindi nila mga kalahi yung kasama nila na nagtatrabaho doon. So mas mahirap yun sa parte ng ating mga pamilya na nag-a-abroad. So yun, kaya dapat pagpahalagahan po yung kanilang mga kinikita. Kaya hindi naman po ako dito, yan, pinagpapahalagahan ko kung ano yung meron akong kinikita at sinasahod. So yun, thankful ako kahit paano nito ay natutugunan yung aking mga pangangailangan para sa aking pamilya. So kaming mag-asawa ay talagang yan, dito work dito sa Pilipinas. So yan, nakakaraos ang buhay. So ang hirap kumita ng pera. So yan nga, night duty ako. So siguradong ito wala na naman talagang hindi ka man lang talaga maiidlip. So ito pangatlong gabi ko na guys. Kaya ito, yan, kahit 53 years old na tayo, kakayod pa rin tayo para sa ating pamilya. Ikaw na nanonood nito, ng video na ito, tinanong mo rin ba sa iyong sarili kung bakit hindi ka nag-abroad? So ayan, malalaman mo yan mismo sa iyong sarili kung bakit ka talaga hindi nag-abroad. Ikaw makakasagot ng tanong na iyan. So ito guys, malapit na akong bumaba. So ito, night duty na tayo. Wala na naman tong tulugan at ang aking mata ay malamlam na. So thank you for watching guys. Maraming salamat po sa support na binibigay niyo sa aking channel. God bless everyone at lagi po tayong mag-ingat sa magandang buhay po sa ating lahat.